Sinubukan kong maging malakas sa sarili kong paraan. Pero ang tunay na lakas ay nagmula pala sa pagsubok sa Kanya. Ito ay pagharap sa mga damuhalang bagyong tila lalamon sa ating pag-asa. May mga pagkakataong ang sunod-sunod na hagupit ng problema ay naghahagi sa atin sa gitna ng kawalan. Ngunit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, doon natin matatagpuan ang isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Ang kapayapaan ng Diyos na handang sumagip sa atin. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dati, ang bawat linggo ko ay puno ng sigla. Gigising ako ng may pananubik. Ihahanda ang aking mga lesson para sa mga batang tuturuan ko. Ang makita sila matuto tungkol sa Diyos ang nagbibigay sa akin ng I feel the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ngunit tumaan ang mga pagsubok. Unti-unting naging malamig ang dating nag-aapoy kong passion. Ang saya ay napalitan ng pagod. Ang ministry na dati kong minamahal ay naging isang mabigat na obligasyon. Sa halip ng pananabik, pakiramdam ko'y napipilitan na lang akong gawin ang aking ministry. Sa halip na lumapit ako sa Diyos, mas lumapit ako sa aking cellphone. Sa pag-aakala kong mabibigyan ako nito ng pahinga. Ngunit nagkamali ako. Mas lalo lang itong lingkod ang aking isipan. Ayaw nakita, babaeng saksakan ng ganda. Ang ingay ng mundo ang naging hadlang, kaya hindi ko na marinig ang bulong ng Diyos. Ang akala kong pahinga ay naging minsalang pala ng mas matinding stress. Hawak mo ang bilang, hawak mo ang gabi. Sa bawat ilaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang bilang, hindi tawag mo hanggang sa huling mundo na sa'yo. Malapit na raw tapusin ng Amerika ang giyera nila sa Iran ayon mismo kay US President Donald Trump. Dumating ang puntong pakiramdam ko ay ubos na ako. Pag-uwi ko isang araw, umuwan pa ang sigawan at gulong sa loob ng aming tahanan. Doon ako nadurog. Sabay-sabay ang bigat sa trabaho, sa ministry at sa pamilya. Pakiramdam ko ay naipit ako sa isang sulok na walang labasan. Ngunit sa gitna ng aking pagkagabi ay nanalangin ako. Pagdilag ko, tila tinawag ako ng aking Biblia. Sa pagbubukas ko ng kanyang salita, doon ko natagpuan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Doon ko natanto ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ko kailangan pasanin ang lahat. Sinubukan kong maging malakas sa sarili kong paraan. Pero ang tunay na lakas ay nagmula pala sa pagsubok sa Kanya.
hindi naging madali. Ang totoo, mas lalong dumami ang tukso at distractions na naranasan ko. May laban na nagaganap sa loob ko araw-araw. Pero ngayon, mayroon na akong ibang pananaw. Kahit magulo, pipiliin ko manalangin. Kahit pagod, pipiliin ko magbasa ng Biblia. Kahit hindi ko agad maramdaman ang sagot, pipiliin kong umapit. Dahil natutunan ko na hindi kailangan mawala agad ang problema para maging masaya. Ang mahalaga, alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban. Ang aking kahinaan ay pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay nasa gitna ng unos, tandaan mo, hindi ka pa tapos. May Diyos na handang bumuhat sa iyo. Muli, ako si Maria at ito ang aking kwento.